Pang-11 kabanata. Flower, I asked my boss. He chuckled. Pambawi, alam mo naman. I just shake my head before start the engine. Maaga kaming umalis kanina, dahil may tinapos kaming mission and now we're heading to Mafian Court, because the alters wanted to meet us. Can't wait to finish this, I miss Ryle and my little lollipop. I murmured. Agad kami bumaba ng sasakyan nang makarating kami. We entered the court and all alters are there. Larry, my mother ex-husband, is also there too. What's the meaning of this? I asked coldly. You're both under arrest, Larry smirked. Alters. May humawak sa aming mga guard, hindi kami lumaban, dahil alam naming wala kaming magagawa. You let civilian to know your true identity. One of the alters said. You're both under arrest. Let me handle your family while you're here, Larry said. Don't you dare. I grabbed his collar and punched him. I was about to punch him again but someone hit my head. Napahiga ako dahil sa hilo. Ikulong yan. Kinulong nila kami, of course alters are alters, hindi lang nila kami kinulong. They punished us. They lashed us, lahat ng pahirap ay ginawa nila sa amin. But they do something to me that I will never forget in my entire life. They hit my eyes. Because of that I can't see anything now, I'm blind. Boss, how can I see my rider now? I asked in pain. How can I see my Ryle? All I can see is now is darkness. Gagaling yan, kapag nakalabas tayo dito. He tapped my shoulder. Malapit na, babawian natin, ang mga alters na yan, pati si Larry. I don't know how many days, weeks or months are past. I'm weak, hindi na ako umaasang buhay na ako makakabalik. Let's go, boss said. Where? I asked and hold his arm. Babalik na tayo. The king is here, ay nalalayan niya akong makatayo. My tears fell down because of happiness, finally. Sa hospital kami diniretso para gamutin kami, they said we need us to confine but I declined. I want to see them now. I'm sure they're mad. Boss chuckled. We're here. Ryle. My heart beats fast when I heard her name again. My Ryle. Ty Archer, she said. I miss her, I wish I could see her face, their face. Anak, naramdaman ko ang paglapit namin sa kanila. Raylene. Umalis kayo. Right, she spoke. Birthday ng anak ko, wag niyo sanang sirain. Magpapaliwanag kami. Umalis na kayo. Galit na sigaw ni Raichi. Shit. I can smell Ryle. Ryle, nangangapa ako sa kanya nang biglang may tumulak sakin. Natamba ako sa sahig, napamura na lang ako sa isip ko. Dahil tumama ang sugat ko. Richer, wag mong hawakan ang nanay ko. It's my Richer, sino ka ba para hawakan ang nanay ko ha? Oh no, my baby. Please don't be mad. Anak, hindi mo ako anak, patay na ang tatay ko. Naramdaman ko ang pagsipa at pagsuntok sakin. I know it's Richer kaya hinayaan ko lang. Wala na akong tatay. Iniwan mo kami ni nanay. Nangako ka, tapos bigla kang nawala. Inasar ulit ako, dahil iniwan mo ako. Umalis ka na, hindi na kita kailangan. I can't feel my wound pain, I can feel pain from my heart. Richer, it's my Ryle voice. Tama na. Ayoko sa kanya nanay, hindi na siya ang tatay ko, mas gusto ko kay Pio. Who's Pio? Ayoko na siyang makita, iniwan niya tayo kaya panindigan niya. Hindi ko gusto yun. Mahinang sabi ko, hindi ko gusto. Hindi ko talaga gusto, kung ibabalik lang ang oras ay hindi na ako aalis, hindi na ako pupunta ng court. Sana hindi na magagalit sa akin ang anak ko. Ginasto niyo man o hindi, umalis pa din kayo. Galit na sabi ni Raichi. Ngayon pa kayo lumitaw. Kung kailan importanteng araw ng anak ko. Raichi ang bunganga mo. Saway sa kanya ni nanay. Tatay mo ang kausap mo. Wala akong tatay. Tumawa ng pagak si Raichi. Meron pala, kaso matagal na siyang wala. Si Manuel lang ang tatay ko at hindi si Jefferson. Raichi. Dumagundong ang galit na boses ni Kuya Ryan sa buong bahay. Bunganga mo. Sinasaway ka na ni nanay. I don't want this. Ayokong magkagalit silang lahat dahil sa amin. Aalis na lang kami. Dahan-dahan akong tumayo at nangangapang nilapitan si boss.
Tuloy nyo muna ang celebration, babalik na lang kami ni boss. Kahit wag na. Malamig na sabi ni Richer na lalong ikinadurog ko. Hindi ka namin kailangan, hindi namin kayo kailangan ni Lolo. Mga walang kwentang tao kayo. Mabilis kong pinunasan ang luhang tumulo galing sa mga mata ko. I can't handle this pain. I hate this kind of pain. I'm weak for this kind of pain. Sumusobra na ang bunganga mo. Galit ang boses ni Ryle. Naiintindihan ko ang galit mo, pero nakakalimutan mo na ang paggalang mo. Sige magkampihan kayo. I heard Richer footsteps. Alam kong umalis siya. I'm sorry my little lollipop. Ryle, hindi mo dapat sinaktan yung bata. I heard a man voice. Who is he? Ryle suitor. Boyfriend. Tay, kung pwede po, wag nyo na muna kaming guluhin. Tanggap na po namin eh. Para akong pinatay dahil sa huling salitang sinabi ni Ryle. They don't want to see us again. Ayaw na nila sakin. Ayaw na akong makita ng mag-ina ko. Naramdaman ko ang pag-akay sakin ni boss palabas. Kasabay ng pagtapak namin sa labas. Ang pagtulo ng mga luha ko. Boss, ayaw na sakin ng mag-ina ko. Hagulgul ko. Yung anak ko galit na galit sakin, karma ba ito? Balik na lang tayong altar's court. Parang gusto kong mamatay na lang. He said. I hate this kind of pain. Mahina ako pagdating sa mga taong mahal ko. Naitawid naman namin ang birthday party ni Aubrey, pilit nga lang ang saya naming lahat. Richer, kain na. Sabi ko dito pero hindi siya kumibo. Richer, napahilot na lang ako sa sentido ko. Richer ano ba? Kinakausap kita. Bakit hindi ikaw ang kumain? Napaawang ang bibig ko sa tinuran nito. Ganyan ka na sumagot ngayon ha? Nilapitan ko siya. Aba, Richer, ano bang nangyayari sa'yo? Lumalaki kang bastos. Napayuko lang ito, umaalog, ang balikat nito kaya sigurado akong umiiyak siya. Richer naman, alam kong apektado ka dahil sa pagkawala ng tatay mo, pero sumusobra ka na. Mahinahon ang sabi ko, hindi mo man lang hinintay ang paliwanag ng tatay mo, nakita mo, ang itsura niya kahapon di ba? Puro sugat si tatay mo, dapat hindi mo na siya sinaktan. Hindi nyo kasi nararamdaman ang nararamdaman ko. Tugon nito. Yung mga classmates ko laging sinusundo ng papa nila, tuwing recess namin, yung ibang papa ng classmates ko, sinasabayan kumain ang mga anak nila, yung mga classmates ko may kasamang mga magulang tuwing ihahatid at sasunduan sila. Ako lang ang wala, kasama ko naman si Ninang po, pero magulang ang kailangan ko. Palagi ka nang busy tapos si tatay wala pa. Tuwing mamamasyal kami nila Ninang, naiinggit ako sa mga bata na masayang kasama, ang mga papa nila, naglalaro sila kasama ang mga papa at mama nila. Tumingin ito sa akin. Puro luha ang mga mata niya at kitang-kita ko, ang sakit sa mga mata niya. Umaakto lang akong malakas at tahimik pero nasasaktan na ako ng sobra. Kahit ikaw wala ng oras sakin, dati ayaw mo akong pabayaan, tapos ngayon wala ka ng atensyon sakin. Richer, hindi totoo yan. Umiiling kong sabi habang umiiyak. Sorry kung hindi mo na maramdaman yun, nagtatrabaho si nanay para sa'yo. Mas gusto ko pa na wala kang trabaho, may atensyon ka sakin. Pinahid nito ang luha niya. Pakiramdam ko po wala nang nagmamahal sakin at wala nang may pakialam sakin. Richer, wag mong sabihin yan. Ngumiti ito. Okay lang nanay, sasanayin ko na ang sarili ko simula ngayon. Akmang hahawakan ko siya pero mabilis siyang tumakbo palabas. Napaluhod na lang ako at napahagulgul. Ang anak ko. Sorry Richer. Pinahid ko ang mga luha ko at sinundan siya. Anong ginagawa niyo dito? Natigilan ako nang makita ang eksena sa sala, nandito sila tatay at RK. Hawak ni Raichi ang kwelyo ni tatay. Raichi, hayaan niyo naman kaming magpaliwanag. Pagsusumamo ni tatay. Raichi, bitawan mo siya. Seryosong sabi ni Kuya Ryan dito. Pabalya namang binitawan ni Raichi si tatay. Maupo kayo, sabi ko at nginitian sila. Sige, papakinggan namin ang paliwanag nyo. Salamat Ryle. Ngumiti si RK. Salamat. Pa, ano bang nangyari? Seryosong tanong ni Kuya Ryan. Pinatawag kami ng altar's court nung araw na yon. Sagot ni tatay. Ang altar's court ay ang batas at tagaparusa ng mga mafia. Pagdating namin doon ay nandoon ang tatay ni Ella, dinakip kami ng altars at kinulong. Mura ni Kuya.
Sila ang may gawa ng mga yan. Hindi ko alam kung anong setup ang ginawa sa amin ng putang inang Larry na yan at napaniwala. Ang mga altars, pinahirapan nila kami. Napayukom ng kamao si tatay. Mabuti na lamang ay niligtas kami ng king sa tulong na din nila Earl. That's the reason why we can't find you both, sabi ni Kuya Ryan. Natatandaan mo itsura ng mga yun? Galit na tanong ni nanay. Ituro nyo sila sakin. I want to but I can't. Nag-iwas ng tingin si RK. I know their face but I can't define it now. May amnesia ka ulit? Tanong ko. Pero imposible, dahil naaalala mo naman kami. Ryle. Sumeryoso ang mukha ni tatay. Puro itim na lang ang nakikita ni RK. Natigilan ako sa sinabi nito. Binulag siya. Nakaawang ang bibig na napatitig ako kay RK, kaya ba inaalalayan siya ni tatay? RK. It's okay. Ngumiti ito. Bulag ako pero malakas ang pakiramdam ko. Sorry. Napatingin kaming lahat kay Richer. Galit lang ako kaya nasaktan kita, sorry. Don't say sorry Richer. Naiintindihan ko at hindi galit si tatay sa'yo, dahil deserve ko naman yun. Sabi dito ni RK. Dapat hindi ako sa inyo galit dapat doon sa mga masasama. Sorry po, kasi nagtampo lang ako tapos nalungkot, sorry po. Naiinggit kasi ako sa ibang bata na may tatay tapos masaya silang magkasama. Umiiyak na yamakap ito sa bewang ni RK. Sorry po, love mo pa rin ako di ba kahit naging masama ako. Love mo pa rin di ba po ako, kahit na sinasagot ko na sila nanay. Always kang love ni tatay, pero dapat mag-sorry ka kila nanay mo, kasi nasagot mo po sila. Napaiyak na lang ako sa eksena nila. Tumayo ako at nakiyakap na din. Sorry, bulong nito sakin. Hindi, ako dapat ang mag-sorry, sorry kung sumuko ako sa paghahanap sayo sa inyo ni tatay. Humihikbing saad ko. Sorry lollipop ko. Okay na yun, hindi na ako mawawala pangako yan at tutuperin ko na, ang pangakong iyon. Naramdaman ko ang paghalik niya sa ulo ko. Mahal na mahal ko kayo, nasa sala kaming tatlo nila RK, si nanay naman ay sinamahang suyuan ni tatay si Raichi, si kuya ay pumasok. Pahinga muna daw kami, siya muna daw, ang bahala sa trabaho namin. Tatay, red yung pisngi ko. Nakangusong sabi ni Richer, nisempal ako kahapon ni nanay. Lumipat sakin ang tingin ni RK. Narinig ko nga ang pagsampal sa'yo kahapon ng nanay mo. Ryle, di ba napag-usapan nating hindi natin sasaktan si Richer? Hindi ko naman sinasadya yon. Hinaplos ko ang pisngi ni Richer. Nabigla lang din ako, yung bunganga kasi masyadong bastos Okay lang yun tatay, kasalanan ko din naman po. Naglalambing na yamakap ito kay RK. Tatay, miss ko po amoy mo sobra. Miss din ni tatay amoy mo. Ngumiti si RK. Miss ko din amoy ni nanay mo. Landi, tatay, nag-school na ako, kinder na ako po, magkaklase kami ni Ate Aubrey. Wala akong stars lagi, pero promise ko po lagi na ako magka-stars para sa'yo. Ay ganun, para sa tatay mo lang. Tinaasan ko siya ng isang kilay. Hindi pa ako po kasi tapos magsalita Umirap ito, para po din sa inyo. Suplado, kinurot ko ang pisngi niya. Lollipop, pangako, gagawin ko, ang lahat may pagamot lang yang mata mo. Kinapa nito ang kamay ko, pinagsiklap niya ang kamay namin. Ryle, nakakakita man ako o hindi, wala akong pakialam. Ang mahalaga lang sakin ngayon ay kasama ko na kayo. Sabi nito. Syempre kailangan mong makakita, may mga taong pagbabayaran pa tayo. Nakangiting tumango lang ito at hinalikan ang kamay ko. Tay, gusto mo kain? Hindi pa po ako nakain, sabay tayo. Bumaba si Richer sa pagkakakandong. Subuan kita tatay ko. Tumayo naman si RK, tumayo na din ako at inalalayan siya patungong kusina. Ryle, it's okay kahit hindi mo ako hawakan, soladyo ko ang bahay ni boss. Nakangiting sabi nito, pero wag mo na pala akong bitawan, I miss holding your hand. Kakamiss ang lollipop ko na yan. Tumingkayad ako ng bahagya at hinalikan siya sa pisngi. Humahaba na po ang gold niyong hair. It's okay, hindi ko napakukulayan yan. Mas gusto kong same hair kami ni Richer. Kain na po. Singit ni Richer at pinaghila ng upuan ng tatay niya. Halika tatay, upo ka po. Pinabayaan ko na lang siyang alalayan ng kanyang ama.
Sa magkabilang side kami ni RK umupo. Tatay, buka mo bibig mo po, subuan kita. Magiliw na sabi ni Richer na agad namang sinunod ni RK. Sarap po, luto ni Lola po yan. Masarap, nakangiting sagot ni RK. Napatitig na lang ako sa kanila at napangiti, hindi ako makapaniwalang nandito na ulit, ang taong mahal na mahal ko at ama ng gwapo kong anak, hindi ko akalaing makikita ko ulit ang saya at sigla sa mukha ni Richer. Nanay, hindi nakakabusog kapodyan namin ni tatay. Mahanjing sabi ni Richer. Natawa lang ako bago magsimulang kumain. Nang matapos kami ay naligo na si Richer, para sa pagpasok sa school niya. RK, salamat sa pagbalik ah. Nakita ko ulit ang saya at sigla sa mukha ni Richer, buong akala ko mawawala na ang masayahing anak natin, akala ko lalaki siyang parang pasa ng mundo. Natawa ako. Nung nawala ka kayo ni tatay, si Richer, nasobrahan na sa pagbabago. Sorry. Tumigas ang ekspresyon ng mukha niya, that Larry and Alters, I will make sure they will pay. Hayop sila. Bakit hindi kayo lumaban ni tatay nung kinuha nila kayo? Tanong ko. We tried pero marami sila and I can't fight them with all my strength, kayo, ang babalikan nila and I don't want that. Hinawakan niya ang kamay ko. Mas mabuti nang ako ang mapahamak wag lang kayo, mas hindi ko kakayanin yun Ryle, ayokong kayo ni Richer ang mawala sakin. Dapat mawala din kami para fair. Biro ko na ikinasimangot niya. Ryle, joke lang po. Sinapo ko ang pisngi niya at hinalikan siya sa labi. Wag ka na ulit aalis mahal. Kita ko ang pamumula ng pisngi nito at pagpigil niya sa ngiti niya. Walang niya, kinikilig ang lollipop ko. I won't leave again mahal. Dahan-dahan akong tumayo at walang ingay na nagtatatalon at walang ingay na sumigaw, dahil sa kilig. Dati barako ako ngayon naman napakalandi ko. Abay napapano kang bata ka. Naputol ang moment ko nang pumasok si nanay ng kusina. Nababaliw ka na ba? Aba Ryle, iinom mo ng gamot yan. Si nanay ipal. Inirapan ko siya at nilapitan si Lollipop. Sa sala na tayo, may matandang ipal dito. Sinong matanda? Nakapawemang na tanong ni nanay. Nginitian ko siya ng matamis. Ikaw po. Nakita ko ang pagdampot niya sa kutsilyo kaya mabilis kong dinala palabas si Lollipop. Lagi mong inaasar si nanay, kapag yun ng bunganga. Natawa ito. Si nanay pag nagbunganga, daig pa Armalite. Parehas kaming natawa sa sinabi ko. Tatay, ready na ako sa school. Nakangiting sabi ni Richer na poging-pogi ang postura. Pwede po hatid niyo ako ni nanay. Oo naman. Kinuha ko ang bag ni Richer. O ano, ready na bang pumasok ang baby namin? Opo. Humawak ito sa magkabilang kamay namin ni RK. Magkakahawak at nakangiting lumabas kami ng bahay ng sama-sama ulit.